Ito ang Batanes, ang pinakamaliit na probinsya na matatagpuan sa Pilipinas. At ako si Geraldo, na isa sa mga mapapalad na mapuntahan at mabisita ang napakagandang probinsyang ito. Raku Payaman. Aristo boy! Kilala dahil sa mga nagagandang rolling hills, iconic na lighthouses, at sa unique na kultura ng mga mamamayan dito. Nagbibigay ng free service. Pero pag naligo ka raw dito is babata ka. Oh, so tinatawag din pala itong simbahan ng iba na. Kaya kasama talaga to sa bucket list ng mga may hiling manglakbay. Kagaya ko. Pinaka-norte. Northernmost. Nagsimula ang biyahe mula sa bahay papunta ng Clark dahil dito ang nabook naming flight papunta ng Batanes. At inabot lang ito ng mga halos 1 hour and 30 minutes bago marating ang capital city ng probinsya. Pinaka-norte. Northernmost. Oo nga pala, para sa hassle-free na pagbisita sa Batanes, kung may budget naman, I recommend getting a tour package para wala na kayong iisipin. From flights, tours around the islands of this province, and hotel. Sila na mag-aasikaso. So, good morning, no? Kain mo tayo ng breakfast na kasama dito sa hotel. So, let's go. Yun, everything's ready. Alis tayo, lilibutin natin ang North Batan para explore yung mga magandang spot dito sa Batanes. So, let's go! 3 sa 10 islands sa Batanes ang inhabited at Batan ang second largest sa mga isla na pwedeng tirhan dito. Ang Batan Tour ay nahahati sa 2 parte, isa sa norte at isa sa timog. At makikita sa northern part ang sikat na Vayang Rolling Hills. Hindi ko alam kung narinig nyo kasi malakas yung hangin pero ito yung makikita nyo. Sobrang solid. Para siya nag-aalon-alon na marami talaga nagsasabi na mas maganda pumunta rito ng dry season. That's from January, Feb till May. Maganda siya pang summer. Nakakabighani ang ganda ng Rolling Hills at kung may extra kayong oras, I recommend renting a motorcycle at puntahan ito dahil sobrang lapit lang ito sa main city. At maganda siya puntahan kapag golden hour. Mula Vayang Rolling Hills, madadaanan nyo na din ang Basco Lighthouse na madalas sa mga postcards lang natin makikita. So, dito sa loob ng lighthouse, meron mga paintings. Same din sa baba. Ito siya paakyat. So, yung mga paintings, it shows yung culture ng mga Ivatan dito sa Batanes. Uy, ganda! Wow! Kitang-kita yung Mount Iraya, oh. Grabe. Yun yung Rolling Hills na pinuntahan natin. Grabe, ang ganda. Nandyan din ang Valugan Boulder Beach na parte ng Northern Tour. So, these boulders came from Mount Iraya nung nag-erupt siya. Ito yung mga boulders na tumalsik. Kino-consider ang Mount Iraya as active volcano. Though wala naman masyadong activity, pero kino-consider siya as active. Naging parte ng kasaysayan ng World War II ang Batan kung saan nagtayo ng isang tunnel ang mga Hapon sa tuktok ng bundok na nagsilbing base at taguan. Ito yung loob. Hindi nakita masyado. At yan, meron may tubig. Hanggang dun siya, malalim. Yung mga Japanese kumuha ng mga Ivatans or yung mga locals dito para sila yung magbutas na itong tunnel. Ngayon, isa na tong lugar na nagpapaalala sa katatagan dahil sa dami ng mga pinagdaanan ng probinsyang ito noong panahon ng giyera. Dito din sa parting norte ng Batan matatagpuan ang Station ng Pag-asa o mas kilala sa tawag na Tocon Radar Station. Nasa gitna siya ng Mount Iraya. And this is Mount Mataram daw. Mataram means matulis. This is Tocon, itong place. Tuktok ng bundok. Kaya Tocon yung tawag. At sa di kalayuan, mabibisita na din ang Mount Carmel Chapel. Grabe. 2 beauties in one frame.
isang Ivatan-inspired chapel dahil sa disenyo na maihahantulad sa mga sikat na vernacular houses na matatagpuan sa probinsyang ito. Gumawa ako ng separate full vlog sa mga lugar na ito sa northern part ng Batan. Check nyo na lang sa description. Mula sa ibabaw na bahagi ng Batan, bumaba naman tayo sa southern part. At ang unang pwedeng puntahan ay ang Chawa View Deck. Meron siyang pababa. Hanggang dun yan sa baba. Ayun. Mas makikita niyo yung view ng dagat dito. Sobrang blue ng tubig. Etong bato na to, sa taas, ito daw yung unang bato na umangat sa dagat bago ma-form tong Batanes. Ito yung unang bato na umangat daw, based sa studies. Etong Chawa View Deck is nasa pinakakanto. And katapat niya yung bato na yun. It's gonna be your view. Yan siya. Sobrang blue ng dagat. Solid. Mula sa Chawa View Deck, madadaanan na din ang Mahataw Port na nagsisilbing shelter for local fishing boats para maprotektahan sila kapag medyo masama ang kondisyon ng dagat. Maliban sa mga scenery ng mga rolling hills at iconic lighthouses, isa rin sa mga dinarayo sa Batanes ay ang mga simbahan dito. At isa na nga ang San Carlos Borromeo Church sa listahan. Ito yung simbahan mismo ng San Carlos. San Carlos Borromeo. And ito yung Spanish era lighthouse. One of the oldest lighthouses dito sa Mahataw. And nasa tabi lang siya ng San Carlos Borromeo Church. Papasukin natin yung blank pages. Ito yung mga archive ng mga blank pages na pwede kayo magsulat. Pag napunta kayo dito sa San Carlos, pwede kayong magsulat doon ng mga na-experience dito sa Batanes. Choose your book, may mga numbers yun. Then yun, experiences or whatnot, pwede nyo isulat doon as a remembrance. Kung mayroong Vayang Rolling Hills ang norte, meron namang Marlboro Hills ang south. Or tinatawag nilang Rakua Payaman. Yun yung, hindi ko alam kung tama yung pronunciation pero ganun siya. Pero eto siya. Sobrang solid dito. Sobrang solid. Hindi mo talaga aakalain na may ganito sa Pilipinas. Sobrang ganda. Sobrang payapa. Sobrang untouched beauty. Nagahati yung kulay sa green dahil sa ganda ng mga bundok. Then kulay blue dahil sa blue na dagat. Kaya sobrang solid. This spot shows why they're saying na breathtaking ang Batanes dahil sa ganda ng lugar at kakaibang feeling na mararamdaman mo habang pinagmamasdan ang kalikasan. The good thing about Rakua Payaman or this Marlboro Hills, kita-kita yung 360 view ng Batanes, at least sa part na ito. Tingin ko hindi kumpleto ang Batanes trip kapag wala kang picture sa street sign na sa Batanes lang yata makikita. Dito makikita yung isa sa mga famous spot na pinagpipicture ng mga tao, which is yung Blow Your Horn signage. Though maraming ganito dito, pero mostly dito marami nagpapapicture. At dito yan matatagpuan sa bayan ng Uyugan kung saan makikita rin ang Alapad Rock Formation. Bago mapuntahan ang susunod na rolling hill sa southern part, ay madadaanan muna ang isa sa mga sikat na simbahan dito. So yun, nandito tayo sa loob ng Our Lady of Miraculous Medal, isang church dito sa Uyugan, isang municipality dito sa Batan. So madadaanan nyo siya kapag galing kayo ng Alapad View Deck. So papababa, madadaanan nyo to. Isa pa sa mga dinarayong rolling hills sa probinsyang ito ay matatagpuan din sa bayan ng Uyugan. So dito naman tayo sa Muchung Viewpoint. Para siyang Marlboro Hills na mas semi-patag or mas makakadaan ka hanggang doon. Hindi siya ganun ka tarik pababa. Medyo gradual or so okay siyang lakaran. Itong Kamanidungan. This is a group of people na nagbibigay ng free service tuwing may gusto magpalagay ng coconut roof sa mga bahay dito. So libre lang yung service nila. Sunod na bayan matapos ang Uyugan ay ang Ivana na nasa kabilang side lang ng southern part ng Batan Island. Dito makikita ang isang tindahan na bawal lang magsinungaling. Siyempre, hindi kumpleto yung Batanes experience kung di natin pupuntahan yung isa sa mga pinakasikat na spot dito, which is yung Honesty Coffee Shop. Boy, maging honest ka, boy.
Batanes to, boy! So ang siste is pag magbabayad ka na, susulat mo yung mga kinuha mo, then yun, saka mo siya ilalaglag dun sa mga drop boxes na nakalagay payment. So yun, mula dun sa Honesty Store or Honesty Coffee Shop, makikita na yung iba na lighthouse. Ito siya. And ito na rin mismo yung port area dito. So yung mga from Batan na pupunta ng Sabtang, dito sila pwedeng sumakay papunta ng Sabtang. And tapat na itong port area at ng lighthouse is itong San Jose El Obrero Church. Oh, so tinatawag din pala itong simbahan ng Ibana. Nasa Ivana din ang isa sa mga pinakamatatandang local iconic na bahay at ito ang House of Dakay. So na-survive niya ang 8.3 as per kuya, pero nakalagay dun sa nakalagay dito is intensity 7 noong September 13 na 1918. So since 1877 pa pala to. Pero yun nga, sabi ni kuya, 8.3 magnitude yung talagang lindol na survive niya. Sobrang solid. At dahil nga napapaligiran ng karagatan, hindi syempre mawawala ang mga beach na pwedeng liguan dito. May nagawa din akong separate vlog para sa mga spots na ito sa parting timog ng Batan. Makikita mo din yan sa description. Tatlo ang inhabited island sa Batanes at sa bandang ibaba ng Batan ay makikita ang Sabtang Island. Kahit ito ang pinakamaliit sa tatlo ay hindi naman ito papatalo with its own natural beauty. Kaya naman hindi na din dapat palagpasin ang pagbisita sa islang ito. We're here right now sa San Vicente Port. Dito kasi tayo sasakay ng boat papunta ng Sabtang, which is nandun lang sa kabila. May mga 30 to 45 minutes ang biyahe mula sa Batan papunta ng Sabtang Island gamit ang bangka. At dahil nga nasa harap ng Pacific Ocean ay may kalakasan ang mga alon. Nandito na tayo sa Port of Sabtang. So sabi ko nga, it's just 30 minutes to 45 minutes away. Depende sa alon syempre. Batanes has 11 islands and islets, and tatlo sa mga islands dito is inhabited. This is the smallest among the three, and i-explore natin siya ngayong araw. Let's go! Dito makikita ang Maladesta wallpaper na spot sa tabing dagat. Pupuntahan natin yung Mayahaw Archstone. Ito yung parang arco ng stone dito malapit sa beach. Yung parang nakikita sa mga desktop computer. Ayan siya. Sabtang is home to the most Ivatan houses at dito matatagpuan ang barangay sa Bidug kung saan makikita ang mga iconic na mga bahay na ito. Yung mga houses dito is composed of stones and yung mga boulders na maliliit, and pinagdikit-dikit siya ng limestone na may halong itlog, yung white ng itlog, yung nagsilbing semento para pagdikit-dikit din siya. Wala siyang bakal, pure yung mga rocks lang yun, then limestone, then yun nga yung apog. May mga hole, tapos lalagyan nila ng kahoy na ganun, then lalagyan nila ng tali papunta doon sa bubong, ganda sa kabila para hindi liparin yung mga bubong pagka bumabagyo. Maliban dito, nandyan din ang Chafayan Village where you can find these unique houses. Sayang lang at dahil sa landslide ay hindi namin ito narating. Ngunit, bago makarating ng Chafayan ay madadaanan muna ang Chamantan Viewpoint. Kitang-kita yung Batan dito. Ayun yung Batan. Kung saan tayo nag-stay. Ito na yung pinaka viewpoint. Tulad ng Batan, hindi din mawawala ang magagandang beaches dito sa Sabtang at isa na dyan ang Wakay Beach.
Maliban sa mga magagandang sceneries and landscapes at nakakabighaning kultura ng mga Ivatan, hindi din mawawala ang iilang mga sinaunang kwento sa probinsya. Dito lang siya. Diyan lang siya sa ilalim ng Mama Mary. Sa ilalim ng lupa. Sinaunang tao pa yun. Kasi dito sila nakapagod. parang legend. Oo, yun. May isang lugar sa bayan ng Mahataw na dinarayo ng mga tao at turista sa paniniwalang kapag naligo ka dito ay marirelax ka at babalik ang iyong pagkabata. Fountain of Youth na isa sa mga puntahan dito sa Batanes. And legend says na kapag naligo ka dito sa place na to or dito sa spot na to, para siyang isang pool. So pag naligo ka raw dito is babata ka. Totoong napakaraming nakatagong kwento at kasaysayan ng Batanes. Tamang-tama din ang tagline ng breathtaking because of its raw and natural beauty. Kung isa ka sa mga katulad ko na naghahanap ng kapayapaan o lumayo panandalian sa hustle and bustle ng syudad, Batanes offers a unique, slow-paced escape. Sabayan pa ng warm and honest local culture ng mga Ivatans, talaga namang mapapasabi ka na lang ng Sulit na sulit yung pagbisita nyo dito. Kasi ito yung makikita nyo, sobrang solid. Untouched beauty of Batanes. This is one of a kind experience talaga na, alam yun, talagang babalik-balikan.